at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming Una-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Thursday evening, samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang urology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Rolando Guillermo Saulo. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, ma'am. It's good to be here. Thank you for the invitation. Yes, maraming salamat nga rin po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na makasama kayo ngayong gabing ito at pag-uusapan po natin urinary tract infection o UTI. Doc, ang taong ihi ng ihi ay normal pa ba o senyales na yan ng UTI? Kasi may kasama nga rin po ako sa opisina, Doc, na ayaw nga rin pong umiinom ng tubig ng marami kapag siya ay aalis dahil hindi pa nga po nakakarating doon sa destinasyon, wala pa doon sa first stop over, nakailang beses ng ihi. Yan nga po ba ay may ituturing ng may kaugnayan sa UTI? Unang-una, ang UTI ay isang infection involving the urinary tract. Kung ang isang pasyente nakakaramdam ng madalas na pag-ihi, kung ito ay may kinalaman lamang sa maraming pag-inom ng tubig, then maaaring dahil lang doon. It does not necessarily mean na meron siyang UTI. Kasi ang UTI, usually, may mga symptoms associated with it. Maliban sa madalas na pag-ihi, kung ito sinasabayan din ng mahapdi na pagdaloy ng ihi o pananakit ng puson, and yung dalas ng pag-ihi niya, madalas siyang umihi pero pa konti-konti yung labas, maaaring meron nga siyang UTI. Pero kung ito sinasabayan lang ng, let's say, malakas o maraming pag-inom ng fluids, hindi naman. Hindi naman ibig sabihin may UTI kaagad yung pasyente. Okay. Pero bakit nga daw po ba sinasabi, Doc, na mas common na magkaroon ng UTI ang mga babae kumpara sa mga lalaki? Ang UTI, mas madalas nga pong nangyayari sa mga kababaihan. Dala ito ng maikling daanan ng ihi mula sa pantog papunta sa labas. Kung ang lalaki, meron pang ari, ang babae, maikli lang Hindi kasing haba yung dinadaluyan ng ihi. And yung daanan ng ihi ng babae, yung proximity o yung lapit niya dun sa daanan ng dube,
also renders her prone to develop urinary tract infection. Kaya sinasabi natin, Doc, na meron talagang tamang paraan ng paghugas ng ating private organ para makaiwas tayo sa UTI or urinary tract infection. Yes, usually ina-advise namin sa mga babae, sa mga kababaihan na kung sila ay maglilinis ng kanilang private part, kailangan ang linis mula sa unahan pabalik. Hindi yung mula sa ilalim pataas. Dahil maaaring mag-introduce ng bacteria malapit sa daanan ng dumi, papunta dun sa lugar ng puwerta, kung saan madali na siyang umabot dun sa daluyan ng ihi. But it is also advisable ba, Doc, na gumamit nga rin po ng mga feminine wash or sabon sa paghuhugas ng ating private organ? Hindi naman siya technically masama. Ang maganda sa mga feminine wash is that ito nakakalinis ng kanilang puwerta, and there are certain preparations that can help, I believe, restore the vaginal pH, normal vaginal pH. So, in that respect, hindi siya nakakasama. Pero kung ito ay, let's say, merong ibang mga paraan kasi na maaaring makasama dun sa daanan sa puwerta ng babae. So, pagka sobra naman, maaaring baka masyadong ma-irritate na o matanggal yung ibang normal acidity ng vagina. In those cases, yes, nakakasama siya. Pero sa lalaki, Doc, ano naman po ba yung masasabi nating sanhi ng pagkakaroon ng UTI? Dahil sabihin natin, hindi man nga po sila ganun ka-apektado, pero may mga tinatamaan or nagkakaroon nga rin po ng UTI sa lalaki. Sa lalaki, ang mga karaniwang dahilan kung bakit sila nagkaka-UTI dahil maaring may bara doon sa dinadaluyan ng ihi. For example, yung mga may kidney stones na bumaba sa ureter. So, itong mga urinary tract stones na to, maaring mag-cause ng bara doon sa daluyan ng ihi, which can then trap the urine and allow bacteria to thrive. So, dumadami yung bacteria sa loob. Mayroon din mga kalalakihan habang nagkakaedad, lumalaki yung mga prostata nila. Hindi nila napapansin, nagbabarahan na pala yung daluyan ng ihi nila. So, mga ganong klaseng sitwasyon, hindi nila na ilalabas ng maayos yung ihi. Kung kaya't naiipon sa loob, and yung pag-ipon ng ihi sa loob can definitely cause bacteria to grow and result in a urinary tract infection. Ano pa nga po ba, Doc, yung iba pang senyales o sintomas ng UTI, maliban nga po sa mga nabanggit nyo kanina, may hapdi sa kanilang pag-ihi, ihi ng ihi, pero pautay-utay o pakaunti-kaunti lamang, 'di ba? Pagsakit ng balakang, ng puson, kasama nga rin po ba yan dyan, Doc? Well, pagka sumasakit yung balakang, sumasakit yung likod, worse kung ito sinasabayan ng lagnat, panlalamig, and kung may humahalo ng dugo sa ihi. These are severe cases of urinary tract infection, and these patients will definitely need to see a physician para ma-evaluate sila ng husto, mabigyan ng tamang lunas, at ma-evaluate at mabigyan ng tamang lunas yung kanilang mga sakit. Para ma-identify o ma-determine kung may UTI nga po ang isang tao, Doc, sapat na nga rin po ba yung urinalysis? A urinalysis po is a simple test para mabigyan tayo ng idea kung ano ang meron sa ihi ng isang pasyente. So doon makikita mo kung kulay, kung ano yung level of hydration ng pasyente, and doon makikita mo rin kung may dugo and kung may nana sa ihi. Pero kailangan maayos yung pagkaka-interpret mo ng urinalysis, because easily pwede mong
ma-misinterpret din. Baka may makita ka lang konting nana, agad-agaran, baka ma-diagnose ang pasyente as having a urinary tract infection. Kailangan kung ano man yung mga makikita mo sa urinalysis, i-correlate mo dun sa mga sintomas na pinapahiwatig ng pasyente. Maliban sa urinalysis, kadalasan nagre-request din po kami ng urine culture and sensitivity test para sa gayon malaman namin kung anong bakterya meron dun sa urinary tract, kung tunay nga meron siyang infection, and dun sa examination na yon, may listahan din ng mga antibiotic na maaari nating ibigay para sa mga pasyenteng merong urinary tract infection. Okay. Dahil nga po, I'm sorry, Doc. Kung saan sensitive yung bacteria. Okay. Yung mga yung antibiotics po. Sorry. Okay. Pag-usapan nga rin po natin, Doc, ang dehydration ay maaari nga rin po bang makasanhi ng urinary tract infection? At kung kayo nga rin po ay may katanungan, pwede niyo po yang ipadala o pwede niyo po kaming senda ng comments sa ating Facebook page na DZRH News. Babalikan po natin ang ating talakayan. Manatili pa rin pong nakatutok dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. This time check is Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can, and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. At usapang pangkalusugan, Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Rolando Guillermo Saulog ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan pa nga rin po natin UTI or urinary tract infection para nga po sa mga kakatune in rin lamang. Alamin natin ngayon, Doc, kung bakit nga po ba hindi dapat baliwalain ang UTI? Ang UTI kasi, maaaring ito ay simpleng UTI lamang, often involving just the lower urinary tract, meaning yung urinary bladder at saka yung urethra. But then, the urinary tract infection may also be parang precursor to or parang senyales na merong isang mas malubha pang problema sa urinary tract. Maaring yung UTI mo may kinalaman sa mga bato na nanggagaling sa kidneys na bumabara sa urinary tract. Maaring sa mga kalalakihan, gaya na nasabi natin kanina, maaring ito senyales na meron siyang enlargement ng prostate kung saan hindi siya nakakaihi na maayos. Ang UTI, pagka nabaliwala, maaari ring magdulot ng ilang komplikasyon tulad ng pagdudugo o paglalagnat. And ang UTI, kung ito ang pinanggagalingan ng UTI galing mismo sa kidney, potentially can be a life-threatening condition. Okay. So, ang UTI na hindi agad na bigyan ng medical attention can lead to kidney problem, Doc? Potentially, yes. It can. No? Kasi lalo pa kung ang UTI mo, ang nagiging source niyan, yung kidneys, then talagang makakasama po ito sa pasyente. Kasi yung infection na nagsisimula na mismo sa kidneys, maaring magbigay ng mas matinding outcome para sa pasyente. Ito pwedeng ikasama ng katawan niya, ikahina ng katawan niya, maaring magkaroon ng lagnat na hindi basta makukuha sa ordinaryong antibiotic. Oftentimes, yung mga ganitong pasyente, kakailanganin na lang mag-ospital kung saan yung antibiotic ay kailangan nang ibigay sa swero. At how long usually nga po ba, Doc, nagtatagal ang UTI? Well, ang UTI, dapat hindi po nagtatagal yan. Kung ang isang pasyente nakakaramdam na ng sintomas, yung maaring yung madalas na pag-ihi o hirap sa pag-ihi, hapdi sa pag-ihi, tumagal na ng mahigit isang araw, importante sa pasyente na magpatingin na sa isang doktor
kung saan siya ay bibigyan ng request para ma-examine kung ano nga yung sanhi ng kanyang urinary tract infection, and then at the same time mabigyan siya ng tamang lunas. Pag mabigyan siya ng antibiotics, usually within a day or two, mawawala yung kanyang mga sintomas, gaganda yung kanyang pakiramdam. Pero very important na i-continue niya yung gamot according to the recommendation of the doctor. So the doctors will prescribe antibiotics for maybe 5 to 7 days. So very important na makumpleto rin nila ito. Hindi yung pagka nawala yung symptoms, Stop na. ititigil na yung gamot. Yes, importante po talaga na makumpleto nila yung treatment para masiguradong gagaling sila. Aside nga po sa antibiotic, Doc, meron pa nga po bang ibang paraan ng pagtugon sa UTI? Ang Makati Medical Center may tinatawag na uroflowmetry. Para saan po ito? Anong function ito? A uroflowmetry test is basically a test to determine the speed, the duration, and the volume of urine flow. Ito ay isang adjunct sa pag-evaluate ng pasyente kung bakit sila nagkaka-UTI. It helps us, particularly us urologists, in evaluating kung anong dahilan kung bakit mahina yung daloy ng ihi, bakit putol-putol, bakit hindi nila makumpleto yung pag-ihi nila, bakit nahirapan sila simulan yung pag-ihi. So, this uroflowmetry test is a simple, non-invasive test kung saan basically malalaman natin kung ano ang maaaring dahilan kung bakit nakakaramdam sila ng problema sa pagdaloy ng ihi. Is it applicable for all ages, Doc? Yes, you can actually apply that to everyone. Those who are conscious enough to void on their own. So kung may pag-iisip ng isang pasyente and kaya niyang masabi na puno na yung kanilang pantog, naiihi na sila, at makakaihi sila on their own, yes, nakakatulong po itong test na to. Pwede po para sa lahat. Ginagawa natin or inire-recommend natin to, Doc, once na ma-diagnose ng may UTI yung pasyente or kahit wala pa? Well, not necessarily for UTI ang uroflowmetry test, but it does help us determine kung yung ano yung problema ng pasyente dun sa flow ng ihi nila. Not so much a UTI, but you can request for a uroflowmetry test even if the patient does not have a urinary tract infection. Hindi lang siya para sa UTI. Ito ay para sa mga pasyente na dumadaing na hirap sila sa pag-ihi. Particularly yung mga pasyente, for example, yung mga patients with an enlarged prostate. I understand earlier in your program, yes, you were talking about prostate problems. A uroflowmetry test can help validate if an enlarged prostate is causing problems for the patient. Kung itong paglaki ng prostate nila nagbibigay ng problema sa pagdaloy ng ihi. At para sa mga interesado dito sa uroflowmetry, Doc, ito ba ay by appointment or para sa mag-walk-in ay pwede rin naman? I believe pwede naman po yung walk-in. The uroflowmetry test is available Monday to Friday during office hours. It's located at the Urogynecology Center. It's at the 6th floor, Tower 2 of Makati Medical Center. They can go in, but usually kailangan meron din po silang request galing sa isang physician para ma-perform itong uroflowmetry test na ito. Okay. Doc, may question po tayo dito. Sabi niya, ang pagiging constipated ay maaari nga rin daw po bang maiugnay sa UTI? Being constipated, if the constipation results in difficulty bringing out the stool, so kung yung dumi naiipon sa rectum, so yung rectum is located behind the urinary bladder,
potentially yung pag-ipon ng dumi sa rectum, maaaring ma-impair yung abilidad ng pantog na mailabas yung ihi. Under those circumstances, hindi nagiging efficient yung paglabas ng ihi and maaaring mag-cause po ito ng urinary tract infection. Ano naman daw po kaya, Doc, yung posibleng dahilan kung bakit pabalik-balik daw po yung UTI niya? Well, maaaring may kinalaman sa hygiene, kung hindi maayos yung paglinis ng puwerta or kung kahit sa mga lalaki, kung hindi sila malinis sa kanilang ari. Pangalawa, kung sila man ay nabigyan ng gamot dati at hindi nila nainom ng maayos, ay hindi nila nakumpleto yung treatment. If, for example, meron silang underlying problem, as we mentioned earlier, kung meron silang urinary stone disease, may bato na bumabara sa daloy ng ihi, o kung meron mang aspeto dun sa urinary tract na nagbabara o nai-impair yung pag-flow ng ihi palabas, these are possible reasons kung bakit ang urinary tract infection hindi nawawala or maaring baka kung bakit sila nagpo-persist. Ang madalas na pagkain nga rin daw po ba ng junk food at pag-inom ng coffee, Doc, ay maaring sabihin nating dahilan nga rin po ng pagkakaroon ng UTI? Junk food, not necessarily. Eating too much junk food can cause other problems, but not necessarily UTI. With regards to coffee, well, some patients kasi, ang coffee can become an irritant. Coffee per se will not cause UTI, but for some, it can cause them to, urinate frequently. So some patients or some people may mistake this for urinary tract infection. But drinking coffee or eating junk food will not cause UTI. Yung dehydration nga rin po, Doc, kapag lalong-lalo na ngayon, mainit ang panahon, may mga taong hindi mahilig uminom ng tubig. Yan nga rin po ba ay, Doc, masasabi nating maaring maging sanhi ng pagkakaroon ng UTI? Yes, if a patient is not drinking enough water, maaari ito mag-cause din ng UTI. Hindi ka umiinom ng tamang amount ng water. Usually we advise our patients to drink about 3 liters of water per day. And so dapat na-flush mo yung urinary bladder mo regularly. Sa mga kababaihan, kung hindi nila na-flush regularly yung bladder nila, then pag may pumasok na bacteria sa loob, hindi nila ito ma-flush out kagad. Kung merong konting urine man doon sa loob ng urinary bladder, this urine can serve as a culture medium for bacteria to thrive and, doon magkakaroon sila ng UTI. Yes, last question natin dito, Doc, dapat nga rin daw po bang umihi at mag-wash ng private organ after sex para iwas UTI? Well, we generally recommend women to pee first before doing it, and then to urinate soon after having sexual intercourse with their partners. By urinating before the intercourse, you can empty your bladder so that you don't allow the bacteria to colonize the urine. Okay. And then kung meron man urine that fills up the bladder after having sexual intercourse, you can use that urine to flush out whatever bacteria was introduced during the sexual activity. Prevention tips nga po natin, Doc, para sa pangkalahatan, para nga po makaiwas sa UTI at hindi tayo mabother sa discomfort na hatid nito. Okay, so apart from yung washing before and after sexual intercourse, it is also important both for men and women to drink adequate amounts of water. So in a day, you should drink about 3 liters of water per day. This should ensure adequate volume of urine para ma-flush out kung ano man yung bacteria sa loob ng bladder mo. Avoid holding your urine for too long.
Kasi pagka nagpipigil, maaari ding mag-colonize ng Bacteria. yung yes. And so apart from those, make sure malinis yung ating private parts. Kailangan ito lilinisin natin with just simple soap and water. It should do Yes. And sa babae in particular, mas mainam na maglilinis sila yung mula sa unahan pababa. Hindi yung mula baba pataas. That way we can help prevent contamination of the vaginal area where your urethra is located above the vagina. Thank you so much, Dr. Rolando Guillermo Saulog. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? I'm sorry, I didn't hear the last part. Sorry. May mga gusto po ba tayo i-shout out, Doc, bago tayo magpasalamat o bago tayo magpaalam? I would just like to say hello to everyone out there, and I hope we all heed the advice of our physicians. Kung meron man po kayong mga nararamdaman, meron po kayong mga karamdaman na hindi maganda, mainam po na magpatingin po tayo sa doktor para sa gayon mabigyan namin kayo ng tamang atensyon at lunas para sa inyong mga karamdaman. Thank you Kami once po again. dito sa PID, makakatulong po kami lahat sa inyo. Maraming salamat po muli sa ating urology specialist ng Makati Medical Center, Dr. Rolando Guillermo Saulog. At yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about UTI. Again, invest in your health. Huwag nga po nating tipirin ang ating sarili when it comes sa ating kalusugan. Magpakonsulta po sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Bukas pa nga rin po ang Makati Medical Center hotline number para sa inyong health concern, 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Tinesting. Sinuri. Sini.